Welcome to Donmar TV News Channel. Kasabay ng pag-alala sa ika-4 na anibersaryo ng liberasyon ng Marawi City, pinasinayaan kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Grand Mosque sa lungsod. Ito'y matapos ang rehabilitasyon nito nang masira dulot ng bakbakan sa pagitan ng gobyerno at Maute Terrorist Group. Ang Grand Mosque ay ikalima sa mga simbahan na lungsod na napaayos ng pamahalaan. Alinsunod sa utos si Pangulong Duterte, inuna ng Task Force Bangon Marawi o TFBM ang pagpapaayos sa mga nasirang moske sa lungsod sa paniniwalang ito ay makatutulong sa mga apektadong residente na makabangon muli. This place holds historical and cultural significance in the lives of the Maranaos. We rejoice as a nation as the Grand Mosque of Marawi brings hope anew to our Muslim brothers and sisters. Samantala, pumalo na sa mahigit 1.8 billion pesos ang naging pinsala ng Bagyong Maring sa agriculture sector sa bansa. Sa huling tala ng Department of Agriculture, aabot na sa mahigit 91,000 metric tons ng agricultural products sa bansa ang nasira. Kabilang sa mga sinalantang lugar ang CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Sac-Sargent. Between Pacquiao at saka Moreno pa rin. Ito ho yung dalawang masasabi nating madalas ay may nakikita tayong ibang mga galawan. Well, tulad ng sinabi ko, ito hong ngayon ay sabihin natin kinakaharap na problema ni Senator Manny Pacquiao. Alam niyo kung bakit? Kasi kanyang kinuha si Lito Atienza. Yan pong si Lito Atienza, congressman ng Buhay Party List, na identify kay Mike Velarde. Yun pong El Saday Group, pasintabi na sa kanila. Ang isa pong nakakabahala at the development dito, bigla pong nag-withdraw ng support yung Buhay Party List kay Lito Atienza. Mukhang hindi sila kontento o hindi sila masaya sa mga ginagawa ni Lito Atienza siguro. As congressman, pangalawa ay yung kanyang pag-decide na sumama kay Senator Pacquiao. Kaya malaki ang pagkakamali dito ni Senator Pacquiao na kuhanin si Atienza na akala'y makakatulong sa kanya. Pero sa ngayon wala po na maidideliver sa kanya ito na malaking pwersa ng suporta pagdating ng eleksyon. Isa pa ho sa mga iso kay Senator Pacquiao at alam ko naman at alam natin na talagang siya ay namimigay ng pera kahit nung araw pa. Kanya ho kasi pinaninindigan na wala siyang nilalabag na batas at ang kanyang pamimigay ng pera daw ay nagsimula pa noong 2002 pa kung saan-saan lugar, especially sa Mindanao. Ito kaya ko nababanggit ngayon dahil siya po ay may tuturingan nating kandidato. Dahil siya po ay nag-file ng Certificate of Candidacy for President. Although hindi pa naman ho kampanya ngayon, bawal pa. Pero yung kanyang pag-iikot, saan man siya nagpupunta, namimigay ng pera, yan ay nakakatulong sa mga mamamayan. Nandun na tayo. Pero hindi po yan maganda para sa isang politician. Hindi ito magandang halimbawa sa isang kandidato na mamimigay ka ng pera. Sabihin natin, wala kaming pakialam sa pera mo. Pera mo yan Nandun na tayo. Totoo yun. Pero, ang issue ng politika ay dapat hindi nahahaluan ng pera ito. Although may pera sa eleksyon, pero hindi naman ganyang garapal. Kasi si Pacquiao po ay nagpunta ng Batangas at namigay ng pera. May mga grocery items pa. So, kaya siya dinudumog ng tao at maraming tao lumalapit. Kasi nga, yung pamimigay niya ng pera ay yun ang habol sa kanya. Kaya ito yung napapag-usapan. Ito ba ay vote buying na? O ano ba talaga ang gustong palabasin? Ito, kung ginagawa niya sa Mindanao na matagal na panahon, okay lang dahil taga Mindanao. Pero nagpunta na po ito ng Southern Tagalog, Batangas, ang layo na niya sa Mindanao. At yung kanyang pamimigay ng pera doon, malinaw naman na talagang may kulay politika na dahil talaga siya nga po ay kandidato. Kaya attention sa mga taga-Comelec, ito hubang galawang ito wala ba kayong nakikita rito na something o kung ano man? Hindi ho kasi maganda na ang taong bayan ay makukuha ninyo sa pera o dadaanin sa pera. Hindi ba? So, ayan ho, ang problema ni Senator Pacquiao at kung paano niya haharapin yan. Yung issue ng vote buying, yung issue ng ginagamit niya ang kanyang pera para maka-impluensya sa mga botante, yan po ay hindi maganda na halimbawa at hindi dapat tinatangkilik at hindi rin dapat pinalampas ng mga kinaukulan, especially ng Comelec. Samantala, sa pangalawang issue, ito naman kay Mayor Isko Moreno. Alam niyo si Moreno, alam naman natin lahat, lagi niya sinasabing galing siya sa mahirap.
Talagang halos hindi siya kumakain at walang tirahan siya nung kabataan pa. Pero siyempre noon yun, ngayon naman big time na siya. Alam ko, nakatira na ito sa isang exclusive subdivision dito sa Metro Manila. May mga luxury car na ito. Mayaman na ho ang kanyang galawan. So, totoo na siya galing sa mahirap, pero ang tanong, ay bakit ngayon big time na? At ito pa ho isang iso, napakarami po ng sinasabing mga oligar or mga big time businessman dito sa Pilipinas at dito sa Metro Manila ang nasa likod niya. So ano ito? Alam nyo, ako na may naniniwala na kapag sobra ang mga mayamang nasa likod ng isang politiko, baka hindi rin maging tagumpay sa kanyang paghawak kung sakali na bigyan ng kapangyarihan bilang Pangulo dahil yun pong mga negosyanteng ito, nangangapital ito eh. Magbabawi ito pag napwesto na. Paano kukontrolin ni Moreno ang mga kapitalistang ito kapag siya'y napwesto na at binigyan ng pagkakataon? O, di ba? Ang magpapatakbo, mga oligar or mga kilalang negosyante, yung ba yun? So, walang pagbabago. Anong pagbabago hinihintay natin? Ay, hanggang ngayon po, ang sigaw ng taong bayan ay pagbabago. Ay, paano magbabago kung nakikita natin ganito mga galawan? So, sana po magkapag-adjust yan. Although, may mga ibang report, pero hindi ko sinabing confirm na. May mga report po kami natatanggap na di umano, nagkakagulo sila. Mukhang may mga financier si Moreno na hindi yata kontento sa galawan. Kasi hanggang ngayon po, hindi nawawala ang issue na siya isinusuportahan ng komunista. Although sinasabi niya hindi totoo yan. Abay, kailan ba naman pwede ba naman magsama ang komunista at saka po mga businessman? Hindi talaga magkakasama yan. Kaya may report po na mukhang nagkakasilipan sila sa isyong yan. Yan yung mga internal problem ng kampo ni Moreno. Ano pa man, tingnan natin kung ano po ang mangyayari sa kanila. Kasi iba ho talaga ang mga galaw. Itong dalawang ito, masyadong mabilis ang galawan ni Pacquiao at saka ni Moreno. Na para bang nagmamadali sila sa kampanya, hindi pa naman. Samantalang si Bongbong Marcos, tahimik pa. Si Bato de la Rosa, hindi pa gumagalaw. Halos. Sino pa bang kandidato? Si Lacson, sa interview lang. Wala pa ho tayong nakikitang malaking mga galawan siya. Although si Leni Robredo, may mga motorcade na ginagawa, especially sa Bicol. Ay okay lang yan. Kinakalat niya yung kanyang pink. Pero itong Moreno at Pacquiao ang kakaiba. Hindi ko alam kung ano ho ang inyong tingin dito. Ganun pa man, yan po yung mga more or less mga nangyayari sa galawan ng politika at presidential candidate dito po sa ating bansa na aking patuloy na sinusubaybayan. Malaya po kayo makapag-comment, makapag-react kung ano inyong observation sa lahat ng ito. At akin pong nire-respeto ang inyo pong mga paniniwala at comment dito sa mga presidential candidate na aking mga binabanggit. Kung tama ang kailang galawan, o naaayon ba sa batas, o mali ang kailang ginagawa, malaya po kayong basahin ang sitwasyong ito dahil wala hong magbabawal na kahit sino sa inyo. May karapatan. Kahit sino, walang pwedeng magbawal sa inyo dahil may karapatan po kayo na mag-obserba dito sa takbo ng galaw ng mga gustong maghawak ng kapangyarihan sa ating bansa. So dapat po kasi maging parehas Huwag maglalamangan at huwag gamitin ang impluensya at salapi sa panahong ito. Pwedeng gamitin yan pagka kampanya na. Ang opisyal ng kampanya, tulad na aking sinabi sa mga dating mga video ko, February pa ang opisyal na kampanya ng national candidate. Yung local candidate ay sa Marso pa yan kasi 45 days lang sila. 90 days sa national, 45 days sa local. Pero ngayon po yung kailang mga pag-oorganisa, labag pa nga yan doon sa mga health protocol. So, may mga ibang talaga. Mukhang salitang kanto, yun naman ang ginagawa nila. Mukhang naggugulangan na sila. Nag-iisahan na sila. Nag-uumpisa pa lang po ngayong mga pagkakataong ito.